Ikaw, ano yung naging motivation mo na hindi mo i-give up yung pangarap mo sa sarili mo? Pangarap ko sa sarili ko. Ang pangarap ko po sa sarili ko ay mapalaki ko lang na maayos yung anak ko. Mabigyan ko lang po siya ng sapat na edukasyon, yung sapat na pangangailangan. Yun po kasi And yun ganun yung siguro po yung talaga nagiging siguro. motivasyon mo, no? Yes po. Kapag naging mother ka na po, ganun po talaga siguro na lahat ng ginagawa mo, lahat ng iniisip mo para sa anak mo. So, parang, meron ka pa naman din para sa sarili mo. Pero, may nabasa din po kasi ako, coach, Yes, share it with us. kapag naging isang nanay ka na, parang yung isip mo, inihahanda na siya para sa anak mo. So, parang yung pag-iisip mo, yung pagiging nanay mo, nagbabago yung isip mo, nagbabago yung pananaw mo. So, parang mas nagiging nanay ka na talaga. Alright. Parang ganun po yung nabasa. Which is, ganun po yung ngayon, yung nararanasan ko po ngayon. Na lahat po ng ginagawa ko, lahat ng ginagawa ng partner ko, lahat ng pangarap ko ay para sa anak ko. Kasi ako po, coach, hindi naman po ako, hindi ako, sa ngayon, hindi ako yung sobrang angat. Alright. Hindi ako, pero kontento na ako sa buhay ko dahil sa anak ko. Okay, nice. Kontento ako sa kasiyahan na nabibigay ng anak ko sa akin. Kumbaga, yung happiness and fulfillment. Yes Talagang po, buong-buo na. Yes po. Alright. Pero hindi naman po ibig sabihin na kontento ako na eto lang Yes. yung financial namin. Hindi naman po gano'n. In a way na sa kasiyahan ko ngayon, sobrang saya na naidudulot ng anak ko. Yun yung nagiging dahilan, yung nagiging inspirasyon ko na magpatuloy pa. Kasi hindi naman po, unlike before na umalis ka dyan, na umalis ka sa trabaho mo, pag na-stress ka kaagad, magre-resign ka kaagad. Hindi na po to single life Nice. Hindi na po to single life. Motherhood na to Ito na yung era ng pagiging nanay ko. So, hindi na lang po sarili ko yung iniisip ko, hindi na lang po yung nanay ko, yung mga pamangkin ko, mga kapatid ko. May anak na ako Okay. Alright. So, lahat ng nagiging desisyon ko, lahat ng magiging desisyon ko pa lang, iniisip ko na paano yung anak ko. Nice. Okay. I think, it's full of insight and it's very heartfelt yung shinare sa atin ni Miss Kim. Kasi, yung tanong ko sa kanya nga, na yung iba, parang, pag ganitong marami ng ganap sa buhay, may i-give up na isa. Ang naging sagot doon ni Miss Kim, wala akong i-give up kasi I have a new inspiration, which is my child, no? At ang maganda dun sa sinabi ni Miss Kim na yun, hindi man niya diretsyong sinabi, sa kwento niya, maiintindihan natin, practicalers and kaabante, na lahat tayo maraming ganap sa buhay. But what is important for us to live a balanced life is to know our priorities. And according to Miss Kim, this is the era of her life that she is a mother, first and foremost. And because she is a mother, she knows that I will still continue to work because I want to provide a good future for my kid, for my future children, for my family. And it's the same for the fiancé, no? Pareho po sila ng goal. And yun ang maganda, na tayo ay aware kung nasan tayo sa buhay natin. Yes po. Kasi minsan, kaya tayo nahihirapang i-handle ang mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin tanggap kung ano dapat ang priority natin. Kaya parang hirap na hirap tayo.